Maya de la Rosa, isang dalagang laging namumuhay sa dalawang mundo ng kanyang kalooban. Isang bahagi ay ang ganap na kaligayahan sa init ng pagmamahal, at ang kabila ay isang malungkot na sarili na patuloy na nakakulong sa putik ng mga alaala noong high school. Ang comics na misteryosong may akda na si Blackie, ang tanging naging kaibigan niya sa mga panahong iyon ng kawalang katiyakan. Sa matinding pagnanais na makilala si Black kahit isang beses, hinarap ni Maya ang maraming pagsubok, mula sa probinsya hanggang sa Maynila, at nakapasa sa prestihiyosong College of Medicine ng Luzon University, DIF. Sa mismong araw ng kanyang pagpasok, aksidenteng nasaksihan ni Maya ang isang babaeng nagngangalang Liana Reyes na binubuli ng isang grupo. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa kanya ng masaklap na nakaraan, kaya hindi siya nag-atubiling magkunwaring kakilala ni Liana upang iligtas ito. Sa isang nakakatuwang pagkakataon, sila pa ang napunta sa iisang kwarto sa dormitoryo. Bilang pasasalamat, binigyan ni Liana si Maya ng tsokolate, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Maya, isang reflex na dala ng mga panahong siya ay pinagtatawanan dahil sa kanyang timbang. Nang banggitin ni Liana ang sikat na comics na Ang Kwago at ang Ardilya, at ibinulong na ang may akdang si Black ay nag-aaral din sa DIF. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Muling nagningas ang pag-asa sa puso ni Maya. Sa kanyang determinasyong subukan ang kapalaran, nagtungo si Maya sa Sinag Publishing House. Doon, ang editor-in-chief na si Vivian Abueva ay nag-aalala dahil sa mga negatibong komento sa social media ng mga taga-subaybay ni Black na ang tunay na pangalan ay Benjo Gonzales. Binalaan niya si Benjo na kung hindi siya maglalabas ng bagong kabanata, maaaring magdesisyon ang mga nakatataas na palitan siya ng artificial intelligence. Labis itong ikinasama ng loob ni Benjo, iniisip kung paano naging mas mababa ang halaga ng kanyang talento kumpara sa isang makina. Sakto namang dumating si Maya sa publishing house at nasalubong si Benjo na palabas. Agad niyang inangkin na siya ang assistant ni Black at nais makipagkita kay Vivian. Si Benjo, na sigurado sa kanyang isip na isa siyang sinungaling, ay dumaan lang ng malamig. Nang magtanong si Maya sa mga empleyado, aksidente niyang narinig ang isang lalaking nagngangalang Vince Abueva na papunta rin kay Vivian. Palihim siyang sumunod kay Vince kahit pinigilan siya ng isang empleyado. Nang magkataong tumunog ang telepono ng empleyado, mabilis na sinundan ni Maya si Vince at nakita niya itong may suot na ulo ng costume ng karakter na si Kwago habang narinig niyang inutusan ni Vivian ang kapatid na itago ang sikreto tungkol sa draft ng season 3. Sa isip ni Maya, sigurado siyang si Vince ang si Black. Habang naglalakad sa Manila Bay Park, muling nakita ni Maya si Benjo. Inakala niyang malungkot ito dahil tinanggihan ng publishing house ang kanyang draft. Naalala niya ang sinabi ni Black sa kanyang comics, kailangan mong mabigo ng 41 beses bago mo maabot ang tagumpay sa ika-negatibo 42. Sinundan niya ang paglalakbay ni Black mula sa pagiging baguhan hanggang sa pagiging bihasa matapos ang maraming pagkatalo. Nang igiit ni Maya na siya ang assistant ni Black, diretsahang tinawag siya ni Benjo na isang sinungaling na gustong kumita sa peking psychological counseling. Pinintapan niya ang mukha ni Maya at tinawag itong pika-sinungalingang sanay na. Pagbalik sa dormitoryo, nakilala ni Maya ang kanyang roommate na si Hani Castro, isang upperclassman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Maya si Hani na tumatawag kay Vince Abueva. Ibinahagi ni Maya ang kanyang paghanga kay Black, at sinabi ni Hani na si Vince ay Vice President ng Student Council at kasalukuyang gumagawa ng isang research project sa Psychology Department. Sa Freshman Welcome Day, hindi makita ni Maya ang comic club. Napag-alaman niyang nasa bingit na ito ng pagkakabuwag. Agad siyang nagtungo sa opisina at natagpuan si Marco Ignacio, leader ng Martial Arts Club, na agresibong inaangkin ang opisina ng comic club. Dumating si Vince Abueva upang pigilan si Marco at ipinaalala na kailangang hintayin ang desisyon ng Student Council tungkol sa alokasyon ng mga opisina.
Sinabi ng miyembro ng comic club na si T. Mendoza na malapit nang makakuha ng sponsorship si Benjo Gonzales. Tumawa si Marco, hindi naniniwalang may magbibigay ng pera para sa walang kwentang comics. Biglang dumating si Benjo, inilapag ang kanyang mga guhit, at tumulong kay T na labanan ang grupo ni Marco. Habang nagaganap ito, palihim na pumasok si Maya at nakita ang isang cute na sketch ng pusang nakakalat sa sahig. Sa kanyang determinasyon, sinabi niya, hindi mabubuwag ang comic club. Ipinakilala niya ang sarili bilang assistant ni Black at nag-alok ng tulong. Upang patunayan, ipinakita niya ang sketch ni Black. Si Vince, na nakita na ang sketch na ito sa publishing house, ay kinilala ang pagkakakilanlan ni Maya. Walang nagawa ang grupo ni Marco kundi umalis ng galit. Sa unang araw ng klase, inimbitahan ng professor si Benjo bilang teaching assistant upang ipaliwanag ang koneksyon ng psychology sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling ng Pilipinas, hilot. Napansin niyang nakatingin si Maya sa kanyang telepono, kaya tinawag niya ito upang magbigay ng opinyon tungkol sa larawan sa screen na larawan ni Vince. Gamit ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na medisina, sinabi ni Maya, namumula ang mukha ni Vince, maaaring dahil sa sobrang trabaho, hindi maayos na pagkain at kawalan ng balanse sa katawan. Malakas ang kanyang yang ngunit kulang ang dugo. Kailangan niyang magpahinga at mag-ehersisyo tulad ng arnis. Namangha si Liana sa lalim ng kaalaman ng kaibigan. Nang malapit nang matapos ang klase, sinabi ni Liana na ang video ni Maya habang nagbibigay diagnosis ay nagte-trend na sa school forum at tinawag pa siyang kisanto ng tradisyonal na medisina. Sa pagkakataong ito, iba na ang nararamdaman ni Maya sa pansin ng mga tao. Noong high school, nang siya'y tuksuhin dahil sa kanyang timbang, gumawa siya ng kasinungalingang may sakit siya, kaya hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Nagdala ito ng simpatya, ngunit naging mabigat na kalasag na nagpatuloy sa kanyang buhay. Nang ang kalasag na iyon ay pilit na tinanggal, ang kanyang marupok na katawan ay naging target ng mas masakit na panlalait. Sa kanyang pinakamasaklap na sandali, natagpuan niya si Black. Ang kanyang comics ay nagsilbing liwanag sa madilim na mundo ni Maya, at ang mga tauhan nito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang maging mas mabuting tao. Black, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, narating ko ang kung nasaan ako ngayon. Nagpunta si Maya sa psychology department upang hanapin si Black kay Vince, ngunit muli niyang nakasalubong si Benjo. Nang sabihin nitong wala si Vince doon, paalis na sana siya nang mapansin niya ang tanawin ng asul na kalangitan mula sa bintana, na eksaktong kapareho ng nasa bahay ni Quago sa comics. Inalok siya ni Benjo na lumabas, ngunit biglang naalala nito ang kanyang eksperimento tungkol sa kasinungalingan. Hindi naniniwala si Benjo na assistant siya ni Black, kaya't nais niyang kumpirmahin ito sa pamamagitan ng isang test. Matapos iset up ang kagamitan, sinimulan ni Benjo ang pagtatanong ng mga personal na impormasyon. Nang tanungin siya kung madalas siyang nagsisinungaling, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Nagtaka si Benjo kung ano ang maaaring magpahinto sa kanya sa pagsisinungaling. Matapat na sinabi ni Maya ang comics ni Black. Sa pinakamasamang panahon, ang mga pahina nito ang nagbigay sa akin ng positibong enerhiya. Sinabi ni Benjo na lipas na si Black, ngunit matibay ang paniniwala ni Maya na pansamantala lang ang kanyang paghihirap at makakabangon din siya. Kahit ayaw na niyang mag-drawing, susuportahan ko pa rin siya. Dahil gusto ko si Black. Siya ang pinakagusto ko sa buong mundo. Biglang pumasok si Vince. Ipinahayag ni Maya na kabisado niya ang comics na ang Quago at ang Ardilla, at sabik na sa season 3. Pinaalalahanan ni Benjo ang dalawa na panatilihin ang katahimikan. Nang mag-alok si Vince na makipagkaibigan sa Viber, halos manginig si Maya sa tuwa at nangako na iingatan ang sikreto ni Black. Habang palihim na pumapasok sa comic club upang hanapin ang sketch ni Black, muling nakasalubong ni Maya si Benjo. Tinanong siya nito kung bakit siya tumutulong sa club. Nang ipagpatuloy ni Maya ang kanyang kasinungalingan,
tinanong siya ni Benjo tungkol sa mga gawin ni Black. Sinabi niya, mas gusto niyang unahin ang background bago ang foreground. Minsan, tinulungan ko pa siyang mag-sketch. Tinuligsa ni Benjo ang sagot, sinabing hindi mukhang marunong mag-drawing ang mga kamay ni Maya at ang estilo ni Black ay kabaligtaran, foreground muna bago background. Sa wakas, natuwa si Maya na may nakakaintindi kay Black ng higit pa sa kanya. Dagdag pa niya, takot siya sa matataas na lugar at ayaw niya ng berdeng sili. Dahil nakita niyang inalis ni Black ang berdeng sili mula sa kanyang plato. Pasimpleng nagpasalamat si Benjo para sa walang kwentang impormasyon, ngunit iginiit na hindi tatanggapin ng club ang sinungaling. Biglang narinig ang tunog ng mga security guard na nagroronda. Hinila ni Maya si Benjo sa ilalim ng mesa, ngunit nang humingi siya ng tulong na kunin ang kanyang telepono, nahuli silang dalawa. Mabilis na nagkunwari si Maya na miyembro siya ng martial arts club at hinila si Benjo palabas. Nang makalayo na sila, tinanong ni Maya, totoo bang hindi maiiwasan ang pagsisinungaling? Sumagot si Benjo, may mga kasinungaling ang may mabuting intensyon, ngunit may mga katotohanang nangangailangan ng tapang. Nasa tao kung paano haharapin ang kasinungalingan. Paano naman ikaw, Benjo Gonzales? Magsisinungaling ka ba? Nang makita niyang ayaw sumagot ni Benjo, biniro niya itong paparating na ang security, saka siya mabilis na tumakbo papalayo. Kinabukasan, nakasalubong ni Tie si Maya sa basketball court. Agad siyang lumapit upang makipag-usap at palihim na tinanong tungkol kay Liana, ang babaeng kasama ni Maya noong nakaraan. Nang marinig ni Maya na gusto ni Tize makipagkilala, sinabi niya na si Liana ay kasapi ng Katutubo Cultural Club. Narinig ni Benjo ang usapan at nagtanong, close ba kayo? Si Tie, bilang senior ng comic club, ay nagdeklara na tanggap na si Maya bilang bagong miyembro. Sa Katutubo Cultural Club, narinig ni Tie si Liana na sinasabing mali ang suot ng mga miyembro ng club sa kanilang tradisyonal na kasuotan, halimbawa, maling paraan ng pagquilt ng tela o maling pagkakaayos ng damit, na nagpapakita ng kawalang respeto o maling interpretasyon. Nagalit ang leader ng club at pinalaya si Liana. Pumasok si Tie upang ipagtanggol si Liana, sinabing ang club ay hindi lang mababaw, kundi tamad pang mag-aral. Hinila niya si Liana palabas at bumalik upang makipagtalo. Kahit medyo nabugbog sa diskusyon, masaya si Tie na naipagtanggol niya si Liana. Pinuri niya ang tama at makabuluhang sinabi ni Liana, habang tinuligsa ang grupo na nagdadamit tradisyonal para lamang sa ipampaganda ng larawan, ngunit walang alam tungkol sa kultura. Inalok niya si Liana na sumali sa comic club. Samantala, kinausap ni Editor-in-Chief Vivian si Benjo, pinayuhan siyang mag-focus sa trabaho kaysa sa club na unti-unti nang bumabagsak. Sinabi niyang sinubukan niyang humingi ng pondo para sa club ngunit hindi ito naaprubahan. Dagdag pa, iminungkahi ni Vivian na gamitin ni Benjo ang kanyang pagkakakilanlan bilang i-Black upang lumahok sa comic exhibition sa pagitan ng mga unibersidad. Pagbalik sa club, nalaman ni Benjo na halos lahat ng lumang miyembro ay umalis na at 4 na lalaki na lang ang natitirang miyembro. Ipinahayag ni Tize na may bagong miyembro silang Ace Card, ang assistant ni Black. Nakita ni Benjo ang munting pag-asa sa mga mata ng natitirang miyembro, kaya't hindi niya nagawang pigilan ang kanilang sigla. Sinimula ni Tize ang pagpapakilala sa kasaysayan ng club. Mula nang sumali si Benjo, ang comics ni Black ay nagkaroon ng maraming eksenang halatang inspirasyon mula sa Big. Kaya't kumalat ang chismis na si Black ay nagtatago sa unibersidad. Dahil dito, maraming tagahanga ang sumali sa club. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, tumigil si Black sa pag-update ng comics, dahilan upang unti-unting bumagsak ang club. Ipinaalala ni Benjo na kailangan ng club ng hindi bababa sa 0 miyembro upang magpatuloy. Nangako si Maya na gagawin ang lahat upang maibalik ang dating kasikatan ng club. Ang determinasyon ni Maya ay nagbigay inspirasyon sa natitirang miyembro na halos maiyak sa tuwa. Nang makita si Vince, tinanong ni Maya kung galit ba siya
dahil sa pagsisinungaling niyang pagiging assistant ni Black. Sinabi ni Vince na hindi siya galit dahil ginawa lang iyon ni Maya upang ayusin ang sitwasyon. Habang naghahanda si Vince para sa student exchange party, naisip ni Maya ang bagong plano para sa club. Iminungkahi niya ang ideya na ipagandahin ang mga miyembro upang makaakit ng bagong kasapi sa party. Bagamat tutol si Tie sa simula, nang marinig niyang sasali si Liana, agad siyang pumayag at naging masigasig sa paghahanda. Alam nilang ayaw ni Benjo sumama, kaya't nagpunta ang mga miyembro sa kanya upang pakiusapan ang e-club leader. Ang student exchange party ay ginanap ng Ingrande sa tabing dagat. Ang bawat kalahok ay binigyan ng bracelet na tumitibok kapag may nararamdaman. Nang makita ni Tie si Liana, ang bracelet niya ay agad na tumibok ng malakas. Agad niyang pinatay ito upang magpigil ng damdamin habang nasa tabi ng idyosa. Samantala, tinanong ni Vince si Benjo kung nakahanap na siya ng subject para sa kanyang research. Biglang dumating si Maya, nakasuot ng eleganteng asul na gown, na nagpaston kina Vince at Benjo. Tinawag ni Maya ang lahat upang manood ng performance ni Honey, ang roommate niya. Si Honey, na miyembro ng drama club, ay nagbigay ng emosyonal na pagganap bilang babaeng iniwan ng pag-ibig. Nang matapos ang performance, tumingin si Honey kay Benjo, ngunit si Benjo ay nakatingin lamang kay Maya. Nagpatuloy ang programa at si Vince ang nagpa-organize sa game na Signal ng Tibok. Ipinakita ni Maya ang kanyang kakayahan sa pag-akit ng bagong miyembro para sa club. Ipinakilala niya ang sarili bilang assistant ni Black at hinikayat ang mga tagahanga ng comics na sumali sa comic club. Biglang lumapit si Vince upang makipag-usap kay Maya. Tinanong ni Maya kung nakakita na siya ng taong nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nang tumibok ang bracelet ni Vince, agad niyang tinanggal ito, sinabing medyo nangangalay ang kamay niya, saka nagpaalam na pupunta sa banyo. Sa kabilang banda, lumapit si Honey kay Benjo, pareho silang nasa third year sa psychology department. Halos hindi pinansin ni Benjo si Honey dahil nakatuon ang pansin niya kay Maya. Nang makita niyang may lalaking nag-aalok ng Viber contact kay Maya, hindi na siya nakapagpigil at lumapit upang palitan ang lalaki. Sinundan ni Maya ang proseso, tinanong si Benjo kung may naramdaman na ba siya para sa isang tao. Sinabi niyang maaari niyang ipakita ang kanyang mga hilig sa taong gusto niya, tulad ng hilig ni Maya sa comics at sa mga katulad ni Black. Biglang tumibok ng malakas ang bracelet ni Benjo, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa kabilang mesa, ang bracelet ni Tie ay tumibok ng malakas habang nakaupo sa harap ni Liana. Sa sobrang hiya, itinapon niya ang bracelet sa baso ng orange juice. Ang susunod na laro ay two-person leg tie game. Swerte si Tie na nakasama si Liana sa team. Si Honey naman ay napunta sa team ni Vince. Medyo kinakabahan si Benjo nang makasama si Maya. Nang sabihin niyang hindi siya magaling sa sports, ibinahagi ni Maya na minsan siyang tumakbo ng halos 10 kilometro para makapunta sa book signing ni Black. Pinaalalahanan niya si Benjo na sundin ang kanilang slogan para sa practice, ngunit nadapa si Benjo, dahilan upang matumba si Maya. Nang marinig ang hudyat ng pagsisimula, hinila ni Benjo si Maya upang tumakbo. Nakita ni Maya na may palamuting bola na malapit nang bumagsak sa ulo ni Honey at Vince, kaya tumalon siya upang magbigay ng babala. Pagkagising, natagpuan ni Maya ang sarili sa isang hospital bed sa Manila Central Hospital na may benda sa kanyang mga kamay. Agad siyang sumigaw ng tulong. Biglang lumitaw si Benjo, hinila ang kurtina, at sinabing huwag mag-ingay sa 10 oras ng gabi. Nahihiya si Maya, nagsorry, at nangako na bibili ng mabisang gamot para sa paa ni Benjo. Kinabukasan, nalungkot si Maya nang makita ang nasirang gown niya. Nang marinig ang reklamo ni Benjo, tinanong niya kung paano pa siya makakabawi. Sinabi ni Benjo na gusto niyang maging pigi si Maya para sa kanyang eksperimento. Namula si Maya, iniisip na may masamang balak si Benjo. Nang makita niyang hirap maglakad si Benjo, dahil sa pagkakadapa,
pumayag siyang maging isuporta ni Benjo at tigin niya Pig-E para sa eksperimento. Sa halip na sumandal sa balikat, nagdesisyon si Benjo na hawakan ang ulo ni Maya para hindi siya mapahiya. Sa banyo, nakatanggap si Benjo ng tawag mula sa kanyang ina, na humihingi ng paumanhin dahil abala sa trabaho. Pagkatapos, tinulungan ni Maya si Benjo, sinabing dapat maging mabait siya sa kanyang tigin niya Pig. Naisip ni Maya na dahil may sugat siya sa kamay at may pilay si Benjo, pwede silang magtulungan. Pumayag si Benjo at sinabi ni Maya na siya ang magiging kisaklay ni Benjo. Pagbalik sa kwarto, humiling si Maya na balatan ni Benjo ang isang saging. Ginawa ito ni Benjo, ngunit isinubo niya ang saging sa bibig ni Maya. Sa labas, pinagalitan ni Professor si Vince dahil hindi niya isinama ang safety measures sa party, at may mga estudyanteng nagreklamo tungkol sa comic club na ginamit ang event para mag-recruit ng miyembro. Nagduda ang professor kung karapat-dapat bang gawing student council president si Vince. Sa ospital, nag-crave si Maya ng orange. Inisip ni Benjo na gutom si Maya, kaya't sinabihan siyang pumili ng pagkain. Nang matagal pumili si Maya, nagdesisyon si Benjo na mag-order ng bulalo, beef bone marrow soup, para sa kanya, sinasabing kumain ng masustansya. Habang naghihintay, binalatan ni Benjo ang isang dalandan ngunit hindi ito isinubo kay Maya. Nang dumating ang pagkain, nakita ni Maya si Benjo na masarap kumain, kaya't humiling siyang subuan siya nito. Tinanong niya si Benjo kung hindi siya takot tumaba sa dami ng kinakain niyang karne. Walang pakialam si Benjo, sinabing kung tumaba okay lang. Ang mahalaga, malusog. Napahanga si Maya sa sagot ni Benjo. Napansin niyang ginagamit ni Benjo ang chopsticks niya. Biglang dumating si Honey na may dalang pagkain para kay Benjo. Nang makita niyang hindi pa kumakain si Maya, si Honey ang nagsubo sa kanya. Sinabi ni Maya na maswerte ang makakapangasawa ni Honey. Nagkunwari siyang inaantok upang bigyan ng pagkakataon sina Honey at Benjo na mag-usap. Tumulong si Honey kay Benjo sa pagkuha ng lecture notes. Kinagabihan, nagising si Maya at nakita si Benjo na seryosong nagtatrabaho. Napansin niyang gwapo si Benjo, ngunit medyo masungit. Biglang dumating si T, nagdala ng balita, hindi tinanggap ng student council ang mga application form na nakuha sa party. Dahil kulang ang miyembro at walang pondo, malapit nang buwagin ang comic club. Sa labas, narinig ni Vince ang reklamo ni Maya tungkol sa student council, ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Nang makita niyang umiiyak si Maya, sinabihan siya ni Benjo na huwag masyadong mag-alala dahil ang club ay isa lang titulo. Ngunit tumutol si Maya, sinabing sayang ang effort ng grupo, at tiyak na magagalit si Black dahil ayaw niyang mawalan ng club ang mga mahilig sa comics. Naalala niya ang sinabi ni Black, ang mga taong nagbigay ng lahat ay ang may karapatang sumuko. Idiniin ni Maya, kaya nating buuin ang club mula sa umpisa, para sa mga tagahanga ni Black. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na umalis si Benjo sa ospital at nagpunta sa opisina ng comic club. Kinabukasan, nagising ang social media ng Manila, bumalik na si Black. Sa ospital, hindi pa nagigising si Maya, kaya sinadya ni Benjo na gumawa ng ingay ngunit wala pa ring epekto. Sa huli, ginamit niya ang ultimate weapon, nag-update si Black ng bagong status. Tumalon si Maya mula sa kama, agad na tumingin sa kanyang telepono. Ang mensaheng i-Black is creating season 3 ay nagbigay sa kanya ng labis na tuwa, kaya't nagdiwang siya sa kama. Sa opisina ng comic club, sumigaw si T nang makita ang bagong sketch na nakapin sa bulletin board. Tumakbo si Maya at sa sobrang emosyon, nakilala niya ang estilo ng guhit, walang duda, si Black ang gumawa nito. Agad na dumagsa ang ilang babaeng estudyante upang magparehistro bilang miyembro ng club. Pinuri ni Maya si Benjo, sinabing dapat niyang pasalamatan si Black. Tumugon si Benjo, hindi mo pa ako pinapasalamatan sa pagtulong sa iyong buhaghag na buhok. Biglang dumating si Marco Ignacio, kasama ang kanyang grupo at si Vince Abueva, na hinihingi sa comic club na umalis.
Matapang na sinabi ni Maya, may isang araw pa kami para baguhin ang sitwasyon. Nang magbanta si Marco na gagamit ng dahas, agad na pumagit na si Benjo upang protektahan si Maya. Sa tamang oras, dumating si Tire na kasama si Liana Reyes upang magparehistro na nagbigay sa club ng eksaktong 10 miyembro ayon sa panuntunan. Kahit galit si Marco, wala siyang magawa kundi mag-utos sa kanyang grupo na umalis bilang respeto kay Vince. Nagpasalamat si Maya sa 5 bagong miyembro na sumali. Sa telepono, sinabihan ni Editor-in-Chief Vivian si Benjo, bakit ka nag-update ng status nang walang paalam? May kontrata ka pa sa Sinag. Ngunit kalaunan, sinabi niyang, kung ang pag-ibig ang nagbibigay inspirasyon sa iyong paglikha, baka dapat mo itong subukan. Maya ay nag-imbita kay Vince na kumain bilang pasasalamat dahil hindi niya ipinagpatuloy ang pagbuwag sa club, kahit patuloy pa rin siyang naniniwala na si Vince ang si Black. Dahil sa status mo, muling natagpuan ng lahat ang pagmamahal nila sa comics, sabi ni Maya. Bahagyang nag-alinlangan si Vince at sinabing, sa totoo lang, hindi ako si Black. Ngunit inakala ni Maya na nagpapakumbaba lang siya o nais lamang panatilihin ang sikreto. Nang balak ni Vince na kuhanan ang pagkain si Maya, biglang sumulpot si Benjo at mabilis na inagaw ang pagkain, sabay sabing, pasensya na, masakit ang paa ko kaya hindi ko makuha mag-isa. Ibinigay pa niya kay Maya ang isang bote ng gamot para sa buto at kasukasuan na binili niya mula sa isang tindahan ng tradisyonal na gamot malapit sa Quiapo Market. Pagdating sa Manila Central Hospital para sa follow-up check-up, sinabi ng doktor na mabilis ang paggaling ni Benjo. Gayunpaman, nakiusap si Benjo na pahintulutan siyang magpatuloy na magsuot ng benda ng ilang araw pa, para sigurado. Samantala, tuwang-tuwa si Maya na muling malaya ang kanyang mga kamay na gumaling na. Paglabas niya ng klinik, agad na nag-activate si Benjo ng hipaawa mode, kunwaring hirap maglakad at nakasimangot, sabay sabing, kita mo na, ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang paa ko. Kailangang alagaan mo ako hanggang gumaling ako ng tuluyan. Sa Delview Library, iniabot ni Benjo ang code ng libro at inutusan si Maya na kunin ito para sa kanya. Sa kanyang paghahanap, aksidente niyang nakita si Honey Castro. Agad na lumapit si Maya at nagmakaawa, Ate Honey, ikaw na ang bahala kay Benjo, may klase pa ako ngayon. Nagulat si Benjo, anong klase? Wala ka namang schedule ngayon. Umiti si Maya at sumagot, busy ako sa klase ng turuan si Kuya kung paano maging tao. Sakto namang nakatanggap ng mensahe si Benjo tungkol sa trabaho kaya nagpaalam siya. Habang pinapanood si Benjo na papalayo, naalala ni Honey ang nangyari 2 taon na ang nakalipas, habang nahihirapan siyang kumuha ng libro sa mataas na shelf at may isang taong palihim na kumukuha ng larawan sa kanya. Si Benjo ang tumulong sa kanya. Binigyan pa siya ng jacket upang takpan ang sarili. Mula noon, hindi na nawala sa isip ni Honey ang imahe ni Benjo. Sa isang meeting kasama ang kanilang department head, pinatawag ang 2 pinakamahusay na estudyante ng departamento. Napag-usapan na pareho silang nakahanap ng interesanting subject para sa kanilang research. Agad na nagulat si Vince tungkol sa kanilang eksperimento, ngunit hindi nagpatalo si Benjo. Pasensya na po, sir, pero ako ang unang nakipag-ayos sa kanya. Tumawa ang department head at sinabing, bahala kayo kung paano kayo maghahati, basta siguraduhin ninyong maipapasa ang desis ninyo sa tamang oras. Kinagabihan, naghihintay si Maya sa dormitory ng mga lalaki at iniabot kay Benjo ang isang bag ng tradisyonal na gamot para sa buto at kasukasuan na may kasamang detalyadong instructions sa likod. Pagdating sa kanyang kwarto, binuksan ni Benjo ang kanyang telepono at binasa ang mga dating mensahe ni Maya para kay Black. Habang binabasa ang mga mensahe ng pag-aalala at suporta, tahimik siyang nag-type ng sagot, salamat. Matapos nito, nag-login siya online at sumubok ng isang love psychology case. Kinabukasan, dinalhan ni Maya si Benjo ng pain relief patch. Habang naglalakad siya, muntik na siyang madapa, kaya't mabilis siyang sinalo ni Benjo.
Natigilan si Maya at napansin na normal na ang lakad ni Benjo. Ikaw ba'y nagkukunwari lang sa harap ko? Sa gitna ng pag-uusap, biglang dumating si Vince at inaya si Maya na sumama sa kanyang eksperimento. Agad na hinila ni Benjo si Maya, nakalimutan mo na ba? Pumayag ka ng maging test subject ko. Tumitik si Vince kay Benjo at nagmungkahi, paano kung maglaro tayo ng tennis? Ang mananalo ang siyang magdedesisyon kung sino ang magiging test subject ni Maya. Sinubukan ni Maya na pigilan sila, ngunit tinanggap na ni Benjo ang hamon. Naging matindi ang laban. Ang score ay 6-7 pabor kay Vince. Sa huling rally, ibinuhos ng dalawa ang kanilang lakas. Biglang nadapa si Benjo, tila sinadya, dahilan upang matalo siya. Agad na tumakbo si Maya upang sawayin siya. Hindi ka marunong makinig, di ba sinabi kong mag-ingat ka? Nagkibit balikat si Benjo at sinabing, dapat marunong tumanggap ng pagkatalo. Sa'yo na ang test subject, Vince. Gayunpaman, lumapit si Maya kay Benjo upang suriin ang kanyang paa. Maingat niyang minasahe ang kanyang ankle na bahagyang na-sprain habang patuloy siyang pinagsasabihan. Pagkatapos, nag-aya si Benjo na uminom silang lahat, ngunit muli niyang sinamantala ang pagkakataon upang ipagawa kay Maya ang kanyang psychological test. Nakakatawang isipin, ang mga tanong ay puro may kinalaman sa personal na hilig at pananaw tungkol sa pag-ibig. Nang tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng oras, nagpaalam si Maya at nagmadaling hanapin si Vince. Sa kapihan ng unibersidad, nakita niya si Vince at sumama sa kanya. Sumunod si Benjo, ngunit nang makita ang dalawa, tumalikod siya at umalis, halatang natsiselos. Sa library, sinuri ni Benjo ang resulta ng test na sinagutan ni Maya. Napagtanto niya na sa likod ng matapang at tiwalang panlabas ni Maya ay isang babaeng nagtatago ng kahinaan, naghahangad ng pag-unawa at pagmamalasakit. Hindi niya namalayan, sinimulan niyang iguhit ang mukha ni Maya, alala ang bawat ngiti at kilos nito. Biglang bumalik ang inspirasyon sa kanya. Matapos ang sketch, kinuhanan niya ito ng litrato at in-upload sa kanyang social media account para ipakita sa mga tagahanga. Samantala, natanggap ni Maya ang notification tungkol sa bagong post ni Black. Napansin niyang hawak ni Vince ang kanyang telepono malapit doon, ngunit biglang naalala ni Maya na si Black ay may natatanging nunal sa kanang kamay habang nagdodrawing at si Vince naman ay kaliwete. Dito nagsimulang magduda si Maya. Pagdating sa laboratory ni Vince, napansin ni Maya na hindi pala siya ang nag-iisang test subject. Maraming estudyante ang kasali sa eksperimento upang matiyak ang pagiging patas ng research. Habang sinasagutan ang mga tanong na tila tumatama sa kanyang nakaraan bilang biktima ng bullying at pagkakahiwalay, nakaramdam siya ng bahagyang sakit ng ulo at pagkabalisa. Naisip niya, madalas kailangan nating magsinungaling upang takpan ang mga naunang kasinungalingan. Nang tila hindi na niya kaya, biglang dumating si Benjo at hinila siya palabas. May karapatan ang test subject na tumanggi kung hindi na komportable, sabi ni Benjo. Kung hindi mo na kaya, pwede kang huminto. Tumalikod siya kay Vince at sinabing, paano ka gumagawa ng research kung hindi mo man lang napapansin ang reaksyon ng subject mo? Hindi ka profesional. Nang tangkain ni Maya na ipagtanggol si Vince, galit na umalis si Benjo. Pagbalik sa dormitoryo, ikinuwento ni Maya kay Liana ang ginawa ni Benjo sa laboratory. Agad na tinanong ni Liana, may nararamdaman ka ba para kay Benjo? Agad namang itinanggi ni Maya, ngunit iginiit ni Liana, sa tingin ko, mas gusto mo si Benjo kaysa kay Vince. Mukhang gusto ka rin niya. Sa kabilang banda, nang marinig ni TV ang balita, sigurado siyang tinatamaan na si Benjo kay Maya. Nang marinig niyang sinabi ni Benjo na si Maya ay isa lamang test subject, tinapik siya ni TV at sinabing, sige na, bro. Gawin mong girlfriend ang test subject mo. Hindi sumagot si Benjo, ngunit tahimik siyang nag-text kay Editor-in-Chief Vivian upang kumpirmahing sasali ang DC Comic Club sa nalalapit na Inter-School Comic Exhibition. Kinabukasan,
ibinalita ni Benjo sa mga miyembro ng club ang magandang balita, nakakuha siya ng slot para sa exhibition. Kung mananalo sila ng unang gantimpala, pansamantalang masosolusyunan ang problema sa pondo. Masiglang nagplano ang grupo. Nagmungkahi si Tie ng cosplay, ngunit sinabing medyo gasgas na ang ideya. Sinabi ni Leo Santos na dapat hilingin ni Maya kay Black na inaakala nilang si Vince na dumalo. Agad namang tumutol si Benjo, busy si Black at ayaw niyang sumali sa anumang public event. Nagbigay si Liana ng mas magandang ideya, bakit hindi humingi si Maya ng ilang original drafts mula kay Black? Pwede nating i-display ang mga ito sa exhibition. Pumayag si Maya at nangakong hahanapin si Black. Nakipagkita si Maya kay Vince at nakiusap na hiramin ang 2 draft para sa club. Promise ko, hindi ko ibubunyag ang season 3, sabi ni Maya. Kahit anong drawing na hindi mo nagagamitin, okay lang. Hindi nagawang tumanggi ni Vince, ngunit hindi rin niya masabi ang totoo. Kaya't pumayag siya at humingi ng tulong sa kanyang ate, si Vivian Abueva. Nang marinig ang hiling ng kapatid, nagtanong si Vivian, tinutulungan mo ang club o sinusubukan mong ligawan ang isang babae? Gayunpaman, dahil sa prinsipyo, tumanggi si Vivian na magbigay ng anumang draft. Sakto namang may assistant siyang nagdadala ng mga rejected drafts para itapon. Napansin ito ni Vince at nagkunwaring tumulong upang makuha ang mga draft. Sa dormitoryo ng mga babae, abala si Maya sa pagpili ng damit para sa theme park. Na-invite ako ni Vince, may extra ticket siya, paliwanag niya. Biglang tumunog ang telepono ni Liana, si Tilly ang tumawag. Nagdala siya ng maraming pagkain para sa lahat. Habang kausap si Liana, aksidente niyang nabanggit, pinipili namin ang damit si Maya para sa date nila ni Vince bukas sa theme park. Natigilan si Tilly, nagmadaling umuwi at agad na ibinalita ang breaking news kay Benjo. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa entrance na ng theme park si Maya. Dumating si Vince at sinamahan siya sa claw machine, kung saan matagumpay niyang nakuha ang isang old plushie para kay Maya. Dahil takot si Vince sa heights, tumanggi siyang sumakay sa mga extreme rides. Habang tumitingin si Maya sa mga aksesori sa tindahan, nakatanggap si Vince ng tawag mula sa isang professor tungkol sa student council elections. Bagamat ayaw niyang iwan si Maya, pinilit siyang bumalik sa school upang ayusin ang problema. Nang makaalis si Vince, nagtungo si Maya sa shooting gallery. Habang nag-iisip, sa tingin ko, sa puso ni Vince, tanging student council at comics lang ang mahalaga, biglang sumulpot si Benjo sa tabi niya. Naalala ni Benjo ang sinabi ni Tilly kagabi tungkol sa date ni Maya at Vince. Noong una, nagpakita siya ng kawalang interes, ngunit nang marinig ang paliwanag ni Tilly tungkol sa date, hindi mapigilan ni Benjo ang sarili, maaga pa lang, pumunta na siya sa theme park. Tahimik niyang sinundan si Maya at Vince mula sa entrance hanggang sa claw machine. Nang umalis si Vince, saka lamang nagpasya si Benjo na magpakita. Sa kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pagbaril, madali lang para kay Benjo ang makuha ang premyo, isang plushie na ardilya. Iniabot niya ito kay Maya at sinabing, dahil mas kilala mo si Black kaysa sa akin, ibinibigay ko ito sa'yo. Masayang tinanggap ni Maya ang plushie. Dagdag pa ni Benjo, napagdesisyonan ko na ipromote ka bilang pangalawang pinuno ng comic club. Inilabas niya ang plushie na kwago at sinabi, ito ang regalo para sa iyong bagong posisyon. Seryoso niyang sinabi, sa tingin ko, pareho kaming ni Black na nakita ang lahat ng pagsisikap mo. Nagulat si Maya at nautal na sinabi na kailangan niya ng oras para mag-isip. Tumawa si Benjo, alam ko namang tuwang-tuwa ka na. Pangalawang pinuno, kaya mo bang sabayan ang bilis ng pinuno? Sa huli, natagpuan ni Maya ang isang kaibigan na handang sumubok ng lahat ng extreme rides na gustong-gusto niya. Habang nasa Manila ang malaking Ferris wheel, medyo kinakabahan si Benjo dahil hindi masyadong matibay ang seatbelt. Pilya namang inalog ni Maya ang cabin upang takutin siya. Sa isang iglap, napansin ni Maya ang nunal sa kanang kamay ni Benjo, habang nakahawak siya sa gilid ng cabin.
Si Black ay may ganitong nunal din sa parehong lugar, sambit ni Maya. Bahagyang nagulat si Benjo, ngunit agad niyang inilihis ang usapan, nagkataon lang yan. Maraming tao ang may parehong nunal. Tingnan mo, fireworks. Sa ilalim ng makulay na liwanag ng paputok sa gabi, hindi tumingin si Benjo sa langit kundi tahimik na pinagmamasdan ang maliwanag ng ngiti ni Maya. Iniabot ni Maya ang plushie na kwago kay Benjo. Pahiram muna si Tidensi. Ako na ang bahala kay Nansu. Sa isip ni Benjo, naitanong niya kung ang kwento niya ay nagsisimula ng maging totoo sa realidad. Sa harap ng dormitoryo ng mga babae, naghihintay si Vince at binigyan si Maya ng isang piraso ng matamis na candy. Napansin niyang medyo magulo ang buhok ni Maya, kaya't sinubukan niyang ayusin ito, ngunit mabilis siyang umiwas, sabay sabing, hindi pa ako nakakapaghugas ng buhok. Nakaramdam ng kaunting guilt si Vince dahil iniwan niya si Maya sa gitna ng kanilang lakad kahapon, kaya't nag-alok siya ng isa pang pagkakataon para magkasama. Ngunit tumunog ang telepono ni Maya, si Liana ang tumawag upang ipaalam na malapit nang magsara ang dormitoryo. Samantala, natanggap ni Benjo ang mga litrato nila ni Maya sa theme park, palihim na kinunan ni T. Isa-isa niyang maingat na inisave ang mga larawan sa kanyang telepono. Kinabukasan, ginising ni Liana si Maya, "Maya, trending ka na naman sa school." Lumabas na may kumuha ng litrato sa kanilang lakad ni Benjo, kahapon sa theme park, at may isa pang litrato kung saan sinubukan ni Vince na ayusin ang buhok ni Maya sa harap ng dormitoryo kagabi. Mabilis kumalat ang mga chismis. Tinawag ng mga malisyosong tao si Maya na ay bihasa sa pamamahala ng oras, dahil di umano nakikipag-date siya sa dalawang inamkidit ng universidad ng sabay. Mayroon pang ang poll kung sino ang mas bagay kay Maya. Sa klase, hindi mapigilan ni Maya ang sarili na basahin ang mga komento sa school forum. Ang mga mapanakit na salita at pagusga ay labis na nakasakit sa kanya. Pagkatapos ng klase, sinubukan niyang iwasan si Benjo, ngunit aksidente niyang nakasalubong si Vince. Humingi ng paumanhin si Vince dahil hindi niya maibigay ang mga draft na hiniling ni Maya. Ang mga nakuha niya ay mga rejected drafts na hindi maaaring gamitin. Hindi nagalit si Maya, ngunit mahina niyang pinaalala kay Vince na mag-ingat dahil ang pangalan niya ay kasali rin sa chismis. Naguguluhan si Vince at agad na nag-check ng forum, kung saan nalaman niyang siya at si Benjo ang pinag-uusapan bilang karibal sa puso ni Maya. Samantala, ikinuwento ni T kay Benjo ang tungkol sa iskandalo. Napabuntong hininga si T, parang dalawang hari ng unibersidad ang Benjo at Vince. Paano magiging tahimik ang buhay ni Maya kung parehong nakasangkot sa kanya ang dalawa? Dagdag ni Liana, malungkot siya, ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Nag-aalala si Benjo, kaya't nag-message siya kay Maya upang kamustahin, ngunit hindi siya sinagot. Lumabas na si Maya ay nasa reading room ng comic club, nakaupo sa isang sulok, ramdam ang pagod at kawalan ng pag-asa. Biglang natanggap niya ang mensahe ni Benjo, "Nakakuha ako ng mga draft ni Black. Bumalik ka na sa club." Agad na tumayo si Maya at tumakbo pabalik. Pagdating sa club, nakita niya ang dalawang original drafts sa mesa. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa. Sinabi niya, "Noong nakaraan, nakita kita sa tabi ng trash bin malapit sa Sinag Publishing. Siguro doon mo nakuha ang mga rejected drafts ni Black, tama ba?" Hindi tumanggi si Benjo. Nang tanungin ni Benjo tungkol sa chismis, sinubukan ni Maya na magpanggap na okay siya, ngunit hindi ito nakatakas sa mata ni Benjo. Sa huli, inamin ni Maya, "Pakiramdam ko parang isang orange na hinog na handa ng balatan at kainin ng publiko." Naalala ni Benjo ang isang chapter sa Ang Kwago at ang Ardilya, kung saan ang pagkakaibigan ng Kwago at Ardilya ay natuklasan at hinusgahan ng kanilang mga kauri. Maingat niyang sinabi, ang aral ng kwentong iyon ay huwag pansinin ang opinyon ng iba. Walang sinuman ang maaaring mahalin ng lahat. Ang Kwago ay nangangailangan lamang ng isang kaibigan na handang ipaglaban ang kabutihan kasama niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maya,
Maya, kung nahihirapan ka, pwede kang magsabi sa akin. Alam ni Maya ang tama ng sinabi ni Benjo, ngunit mahirap itong isabuhay. Ang mga mapanakit na salita ay tila anino na patuloy na sumusunod sa kanya. Alam kong hindi dapat ako maging duwag, mahina niyang sabi, pero gusto ko munang maging ostrich, magtago kahit isang beses pa. Tumango si Benjo, sige. Pinapayagan kita. Sasamahan kita bilang ostrich. Nang magpasya silang umuwi, huli na para umalis dahil nakakandado na ang pintuan ng club room mula sa labas. Nagkataon namang lobat ang kanilang mga telepono. Walang magawa si Benjo kundi dalhin si Maya sa opisina ng club upang doon magpahinga. Ibinigay niya kay Maya ang nag-iisang kumot at sinabing kailangan niyang tapusin ang poster para sa exhibition kinabukasan. Bago siya umalis, binati niya si Maya ng good night. Habang nagtatrabaho si Benjo sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, hindi makatulog si Maya. Bumangon siya at nagpasya na samahan si Benjo. Sa sobrang pagod, napahiga si Maya sa mesa. Maingat siyang inalalayan ni Benjo, sabay sabi, magpahinga ka na lang dito. Inayos niya ang kumot ni Maya at tinutok ang ilaw para hindi masilaw ang kanyang mukha. Habang nagdodrawing, tahimik niyang pinagmamasdan ang natutulog na si Maya. Maaga kinabukasan, si Maya ang unang nagising. Nagkunwari siyang tulog pa nang marinig ang ingay ng janitor na naglilinis. Mabilis siyang bumati sa janitor at tumulong kay Benjo na linisin ang kieksena. Sa huli, pareho silang nakatanggap ng warning letter mula sa dormitory management dahil sa overnight absence. Inihatid ni Benjo si Maya sa dormitory ng mga babae, sabay paalala na maghanda para sa klase, habang siya naman ay magpapaliwanag sa kanyang professor. Mula sa malayo, dalawang estudyante ang palihim na kinunan ng litrato ang paghatid ni Benjo kay Maya. Mabilis na kumalat ang tsismis sa tesig. Tinawag si Maya na master ng time management na di umano ay nakikipag-date sa dalawang inamkidit ng sabay. Lumala pa ang tsismis, nag-overnight si Benjo kasama si Maya kaya natalo niya si Vince sa love race. Narinig ni Maya ang mga bulong-bulungan at panlalait sa likod niya sa klase, dahilan upang makaramdam siya ng pagkahilo. Kahit sa loob ng banyo, hindi siya tinantanan ng mga usisero. Nagtipon sila upang mag-usap-usap, may ilan pang malakas ang loob na nagbitaw ng mapanirang salita, na ginagamit ni Maya ang kanyang katawan upang akitin ang mga pinakamagaling na lalaki sa unibersidad. Muli, naramdaman ni Maya ang parehong kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong high school. Biglang pumasok si Honey sa banyo. Malamig niyang sinabi, ang security camera ng school ay malinaw na nakunan ang mukha ng dalawang estudyanteng kumuha ng litrato kay Maya kaninang umaga. Ngunit hindi na tinag ang dalawang estudyante, sa halip, ipinagmamalaki pa nila ang ginawa, na tila sila ang gumagawa ng tama sa ipagbubunyagi ng tunay na pagkatao ni Maya. Tumabi si Liana kay Maya at nagtanong, ano bang pinapatunayan ng isang litrato? Sa dormitory room, muling naalala ni Maya ang sinabi ni Benjo, huwag mong pansinin ang opinyon ng iba. Hindi na siya ang dating Maya na mahina at madaling sumuko. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong harapin ang lahat. Lumabas si Maya at tahimik na lumapit sa grupo ng mga nag-uusap-usap. Malinaw niyang sinabi, may halong pang-aasar, ang pangit ng kuha niyo. Dagdag pa niya, ipapaliwanag ko ang lahat sa school administration para maparusahan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at naninira ng dangal ng iba. Tumingin siya ng diretsyo sa dalawang estudyanteng kumuha ng litrato. Tandaan niyo, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Sa labas ng campus, sa ilalim ng sikat ng araw, naramdaman ni Maya ang ginhawa at pasasalamat dahil may mga mabubuting kaibigan siyang tulad nina Liana at Honey na laging nasa tabi niya. Sinabi ni Honey na si Benjo ang nag-report ng insidente sa pamunuan ng paaralan at humiling na suriin ang footage ng security camera, kaya natukoy ang mga taong nagpakalat ng tsismis. Mabilis na tumakbo si Maya papunta sa comic club. Nakita niya si Benjo na nakatulog sa mesa dahil sa pagod.
Tahimik siyang tumayo sa tabi nito at ginamit ang kanyang kamay upang takpan ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Benjo. Nang marinig niyang binanggit ni Benjo ang pangalan niya, ngumiti siya, salamat sa pagtulong na matukoy ang mga nagpakalat ng tsismis. Pagkatapos, sinabi niya ng buong lakas na, tinatanggap ko ang posisyon bilang pangalawang pinuno ng Comic Club. Ngumiti si Benjo at tumayo ng tuwid. Kung ganoon, kailangan ko na ang mga ideya ng pangalawang pinuno para sa darating na exhibit. Nagpaalam si Maya na mag-iisip pa, sabay paalala sa kanya, doon ka na sa sofa matulog para mas komportable. Sa susunod na pulong ng club, formal na inihayag ni Benjo, ang pagmamahal ni Maya sa comics ang nagtipon sa ating lahat. Kaya napagdesisyunan kong itatalaga siya bilang pangalawang pinuno ng Comic Club. Tinanggap ni Maya ang posisyon sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga miyembro. Dagdag pa ni Benjo, ngayong taon, bukod sa mga hurado, magkakaroon din ng karapatang bumoto ang mga audience sa exhibit. Nagsimula ng magtalakayan ang mga miyembro. May nagmungkahi na magpamahagi ng flyers, at may iba naman na gustong magsuot ng tradisyonal na kasuotan para sa promosyon. Sa puntong ito, nagbigay si Maya ng kakaibang ideya. Kukunan natin ng litrato ang isa sa mga drawing ni Black at gagawin itong isang malaking puzzle. Mag-organisa tayo ng hamon kung sino ang makakabuo ng puzzle ng pinakamabilis at ang premyo ay 2 original drafts ni Black na nasa atin. Dagdag niya ang kondisyon, para makasali sa hamon, kailangang bumoto ang bawat isa para sa TEDC Comic Club. Ang matapang na ideya na ito ay nakatanggap ng masigabong suporta mula sa grupo. Sabay high five ni Maya kay Benjo, sana magtagumpay ang partnership natin. Sa araw ng Inter-School Comic Exhibit, naging engrande ang kaganapan na nilahukan ng maraming comic clubs mula sa iba't ibang unibersidad. Sa booth ng DC, masaya si Maya habang naririnig ang papuri ni Benjo, hindi masama ang suot mo ngayon. Ngunit biglang nawala ang kanyang saya nang makita ang isang pamilyar na mukha, si Daniel Cruz, ang taong nang bully sa kanya noong high school. Kasama ang kanyang mga kaibigan, tila hindi siya nakilala ni Daniel dahil sa malaking pagbabago sa hitsura niya. Agad na naghanap si Maya ng paraan upang umiwas, nanginginig sa takot. Napansin ni Benjo ang kakaibang kilos ni Maya. Agad niyang ginamit ang dahilan na inaayos ang booth upang maayos na maitaboy si Daniel at ang kanyang grupo papunta sa ibang lugar. Nang makaalis ang grupo, saka lang nakahinga ng maluwag si Maya, ngunit mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Naghanap siya ng tahimik na sulok upang pakalmahin ang sarili. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng pang-aabuso, ang mga panlalait, ang mga suntok, at ang pagkakagupit ng pangit sa kanyang buhok. Habang nakalubog sa mga alaala, biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses sa tabi niya, dahilan upang mapatingala siya ng bigla. Ang boses na iyon ay kay Daniel Cruz. Lumapit siya, nagniningning ang mga mata habang tinitingnan si Maya. Parang kilala kita. Maya natulala, nanginginig ang buong katawan. Sa kabutihang palad, dumating si Vince Abueva. Agad niyang napansin ang takot sa mukha ni Maya kaya't hinila niya ito palayo. Pasensya na, abala kami sa club. Sa pagbalik nila sa booth ng DC, pansamantalang napansin ni Vince ang mga original drafts ni Black na inihanda ni Benjo. Tumingin siya sa hawak niyang mga drafts na gawa ng mga drawing na nakuha niya mula sa trash bin ng Sinag Publishing. Tahimik niyang itinapon ang mga ito sa malapit na basurahan, may bahagyang pakiramdam ng guilt. Sa booth, napansin ni Benjo na parang wala sa sarili si Maya. Nang marinig niyang nagugutom ito, nag-alok si Honey Castro na samahan si Maya upang maghanap ng makakain. Ngunit sa labas ng exhibit area, muling nakasalubong nila si Daniel Cruz. Patuloy siyang tumingin kay Maya. Habang tumatagal, parang kamukha mo ang isa kong dating kaibigan. Mabilis na sumingit si Honey, malamang nagkakamali ka. Maari bang umalis ka na? Nang makita ni Daniel na tila nag-aalangan pa, hinila ni Honey si Maya palayo. Mahinang sabi ni Maya, Ate Honey, mauna ka na. Gusto ko munang mapag-isa.
Nang bumalik si Honey mag-isa, agad na nagduda si Benjo at nagmadaling hanapin si Maya. Natagpuan niya itong nakatayo sa harap ng isang malaking poster, kung saan makikita si Quago na mahigpit na yakap si Ardelia. Lumapit si Benjo sa tabi niya. Ano bang nangyari? Sinubukan ni Maya na magpanggap na okay siya, ngunit maingat na sinabi ni Benjo, ang ugali mong magsinungaling para itago ang sakit ay parang isang uri ng sakit din. Tumingala si Maya, may bahagyang kahinaan sa kanyang mga mata. Kung may tinatago akong bagay sa'yo, magiging kaibigan mo pa rin ba ako? Tahimik si Benjo sandali. Alam kong hindi ka palaging nagsasabi ng totoo, sagot niya, walang bahid ng galit. Pero habang nakakasama kita, natutunan kong wala kang masamang intensyon. Hindi kita sisisihin sa mga kasinungalingang ginagamit mo para protektahan ang sarili mo. Kumuha siya ng papel, iginuhit ang isang cute na kwago at idinikit ito sa noo ni Maya. Isipin mo na lang na ito ang iyong lucky charm. Napatawa si Maya at pabirong sinabi, ang galing mo mag-drawing pero ang layo sa galing ni Black. Ang ngiti ni Maya ay nagbigay ng ginhawa kay Benjo. Sa sumunod na araw ng exhibit, bumalik ang sigla ni Maya. Naging masigla siya bilang Ardelia na nakakaakit ng maraming tao. Gayunpaman, ang pansin ng karamihan ay napunta sa booth ng Universidad ng Silangan, UDS, na nag-aalok ng promo, bumoto para sa UDS at makakakuha ng pinakabagong drawing kini Black. Napansin ni Benjo ang mga drawing at agad na napansin na gawa ito ng lay. Matigas ang mga linya at walang kaluluwa. Sa parehong oras, nagkita sina Vince at Daniel Cruz, kilala nila ang isa't isa. Itinuro ni Vince ang booth ng UDS, ang mga drawing na iyan kamukha ng mga itinapon ko sa basurahan noong nakaraang araw. Nagduda si Daniel, paano magiging basura ang ganitong klase ng drawing? Hindi ba drawing ni Black yan? Sa isang sulok, narinig ni Maya ang buong usapan. Nang umalis si Daniel, lumabas siya upang harapin si Vince. Alam niyang narinig niya ang lahat, kaya't umamin si Vince, gawa ng lie ang mga drawing na iyan. Si Ate Vivian ang nagpasubok. Ramdam ni Maya ang galit at pagkadismaya. Ang machine ay hindi kailanman magkakaroon ng kaluluwa tulad ng tao. Hindi kailanman gagawin ni Black ang ganito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang reputasyon niya. Pagbalik sa booth ng DC, sinabi ni Maya sa grupo na inireport na niya ang pandaraya ng UDS sa organizers. Kailangan nating ipaglaban ang pangalan ni Black. Sa pagpunta niya kay Benjo upang pag-usapan pa ang mga plano, muli niyang nakasalubong si Vince. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot nang mapansin ang malamig na tingin ni Maya sa kanya. Maya, ako ni. Sinubukan ni Vince na magsalita, ngunit pinutol siya ni Maya, alam ko na. Alam kong hindi ikaw si Black. Tiningnan niya si Vince, may kakaibang katahimikan sa kanyang boses. Salamat sa pagiging totoo. Biglang umalinggaw ang anunsyo mula sa organizers. Malugod naming tinatanggap ang lahat ng bisita sa isang espesyal na session kasama ang isang misteryosong panauhin. Tahimik na nanood si Vince habang si Maya ay sumama sa karamihan patungo sa stage. Sa entablado, ipinakilala ni Vivian Abueva, ang editor-in-chief, ang misteryosong panauhin natin ngayong araw walang iba kundi si Black. Sa ilalim ng spotlight, lumabas ang isang pamilyar na figura na nakasuot ng costume ni Quago. Sa gitna ng hiyawan ng audience, nagsalita si Black, Benjo, sa kasalukuyan, nasa proseso ako ng paggawa ng season 3. Ngunit ang mga drawing na ipinakita ng Universidad ng Silangan ay gawa ng ni. Dagdag pa niya, hindi ko tinatanggihan ang halaga ng lay. Ngunit hindi nito kailanman maipapakita ang damdamin at kaisipan ng isang tunay na artist. Ang lahat ng gawa ko ay batay sa tunay na emosyon. Patuloy akong magtataguyod sa paggawa ng drawing gamit ang kamay. Bilang pasasalamat sa mga fans, nag-anunsyo si Black na pipili siya ng isang tao upang makipag-interact sa stage. At ang napili ko ay ang Ardelia na lumilipad sa paligid. Halos tumalon ang puso ni Maya sa tuwa.
Hindi siya makapagsalita sa sobrang saya habang umaakyat sa entablado. Sa ilalim ng romantikong ilaw ng stage, tumayo si Maya sa harap ng figura na nagbigay inspirasyon sa kanya sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Ramdam niya ang init ng yakap ni Black. Nagugustuhan kita. Bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Natulala si Maya, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, biglang lumitaw si Daniel Cruz sa harap ng stage, may masamang intensyon sa kanyang mga mata. Sa desperadong sandali, muling pinrotektahan ni Quago si Maya at nagbigay hudyat sa mga security na palayasin si Daniel. Pagkatapos ng event, sa temporary office ng organizers, sinubukan ni Black, Benjo, na pagaanin ang loob ni Maya. Ang ngiti mo ay napakaganda. Mahinang sagot ni Maya, Black, gusto ko talaga ang mga comics mo. Sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa, ang mga karakter mo ang nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy. Inamin niya, noong isang beses, tumakbo ako ng halos 10 kilometro para makarating sa signing event mo sa Cebu City. Pero pagdating ko, tapos na ang lahat. Noon, isang Quago ang lumapit at pumirma sa libro ko. Kahit hindi mo naaalala, iyon ang pinakamagandang sandali sa buhay ko. Tahimik si Black at dahan-dahang tinanggal ang kanyang gloves. Kinuha niya ang notebook ni Maya at muling pumirma. Tumingin si Maya sa kamay na nagsusulat. Ang pamilyar na nunal kapareho ng nunal sa kamay ni Benjo. Umaasa ako na ang araw na ito ay magiging isa pang magandang alaala para sa iyo, Maya. Biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na ibinalik ni Black, Benjo, ang gloves at binuksan ang pinto. Nautal si Maya, pasensya na masyado akong na-excite. Mabilis siyang umalis, puno ng magulong emosyon sa kanyang puso. Pagbalik sa booth ng DCC, masaya si Maya na niyakap si Liana. Sakto namang dumating si Benjo. Tahimik niyang tinulungan si Maya sa pag-aayos ng gamit at inilagay ang litrato ng grupo sa dingding. Habang ginagawa ito, naalala niya ang sandali sa entablado kung saan yakap niya si Maya, ang malambot na pakiramdam at init ng yakap na iyon ay tila nananatili pa rin. Bigla namang lumingon si Maya at masiglang ikinuwento kay Benjo ang karanasan niya sa pagkikita kay Black. Napansin niyang tila nawawala sa sarili si Benjo, kaya nagtanong siya, anong nangyayari sa iyo? May ginagawa ka ba ngayong hapon? Sagot ni Benjo, medyo may inaasikaso lang. Hindi ito pinansin ni Maya at patuloy na ikinuwento ang detalye ng sandaling niyakap siya ni Black. Iniisip niyang baka nalulungkot si Benjo dahil hindi nito nakita ang idolo nila kaya inabot niya ang card na may pirma ni Black para sa iyo. Kinuha ito ni Benjo at hindi sinasadyang namula ang kanyang mukha. Pilyang hinipo ni Maya ang pisngi nito. Hindi ka naman nilalagnat, di ba? Samantala, habang nagliligpit si Honey, may nahulog na lumang litrato mula sa bag ni Maya, isang litrato noong high school. Napansin ni Honey na ang medyo chubby na babae sa larawan ay si Maya, na nakatayo sa tabi ni Daniel Cruz. Sakto namang dumating si Liana, masayang ikinuwento ang tungkol sa pagkakayakap ni Black kay Maya sa event, dagdag pa niya. Kahit tumakbo pa siya para hanapin si Benjo at ikwento ang nangyari. Narinig ito ni Honey at biglang naramdaman ang kakaibang lungkot sa kanyang puso. Nagpa siyang kausapin ni Honey si Maya ng pribado. Maya, kaibigan mo ba si Daniel Cruz? Tanong niya, may halong pag-aalala. Narinig ko kasi na medyo pasaway siya noong high school. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Ikinuwento ni Maya ang nangyari noong nakaraan. Madalas siyang mag-isa sa pagpasok sa eskwela. Isang araw, hinarang siya ni Daniel para manghingi ng baon. Sa sobrang takot, sinabi niya ang kasinungalingang siya ay pamangkin ng advisor ni Daniel. Hindi niya akalaing ang simpleng pagsisinungaling na iyon para protektahan ang sarili ay magiging dahilan ng patuloy na pag-abala ni Daniel sa kanya. Pero ngayon, sabi ni Maya na mas matatag na, mas malakas na ako. Dahil mayroon akong mga kaibigang laging nandyan para sa akin, handang magtanggol at umunawa.
Sa ikatlong araw ng exhibit, na siyang huling araw, maagang bumalik sina Maya at Honey sa booth. Ibinahagi ni Honey ang isang kakaibang balita, mukhang may naglagay ng hidden camera sa loob ng banyo ng mga babae. Mabuti na lang at napansin ko agad. Agad nilang inireport ito sa organizers at kay Benjo. Sama-sama silang pumunta sa security room upang suriin ang mga footage. Napansin ni Maya ang isang kahina-hinalang figura, nakasuot ng itim, may suot na cap na nakatakip sa mukha, na pumasok sa banyo ng mga babae ng maaga pa. Sa pagbalik nila sa booth, ipinaliwanag ni Benjo ang plano, siguradong babalik ang taong iyon para kunin ang kamera. Maghintay lang tayo. Dumating din si Vince at nagboluntaryong sumama sa plano. Kinagabihan, matapos ang event, halos wala ng tao sa exhibit area. Lumitaw ang suspect, palihim na nagtangkang pumasok sa banyo ng mga babae para kunin ang kamera. Sina Maya at Honey ay nagkunwaring papasok sa banyo, ngunit bigla nilang hinarang ang lalaki. Tama ang hinala nila, si Daniel Cruz ito. Sinubukan ni Daniel na gamitin ang lakas para makawala, ngunit agad siyang pinigilan ni Leo Santos at Kevin Bautista. Sa di kalayuan, si T. Mendoza ay maihawak na party popper, handang magpaputok para magdiwang sa pagkakahuli kay Daniel, ngunit sa halip ay aksidenteng naputukan ang sarili. Si Liana naman ay hinawakan ang paa ni Daniel, dahilan upang mapunit ang isang bahagi ng kanyang pantalon. Sinubukan pa rin ni Daniel na tumakas, ngunit hindi siya nakatakas sa ekbitag na inihanda ng grupo. Sa huli, isang malakas na sipa mula kay Benjo ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Dumating si Vivian Abueva, ang editor-in-chief, at sinabihan ang mga estudyante na bumalik na sa paaralan. Siya na ang bahala sa pagdala kay Daniel sa presinto ng pulisya. Sa huling biyahe ng bus pabalik sa Dithi, tahimik ang paligid. Si Benjo ay nakaupo sa likuran, tahimik na nakatingin kay Maya na nakaupo sa ilang hilera mula sa kanya. Hindi niya alam na sa salamin ng bintana, palihim din siyang tinitingnan ni Maya. Kinagabihan, nanaginip si Maya ng magandang panaginip. Sa panaginip, nakita niya ang tunay na mukha ni Black. Sa unti-unting pagtanggal ng maskara si Benjo Gonzales ang lumitaw. Tumawa si Benjo sa panaginip, na naginip ka tungkol sa akin. Ibig sabihin mahal mo na ako, di ba? Napabalikwas si Maya, gising na gising, at mabilis ang tibok ng puso. Kinabukasan, naghintay si Maya kay Benjo sa harap ng dormitory ng mga lalaki. May dala siyang pain relief patch at maingat na idinikit ito sa maliit na pasa sa braso ni Benjo, dahil sa insidente kagabi. Matapos ang nangyari kagabi, mahina niyang sabi, napagtanto ko na ang magkaroon ng mga kaibigan ay isang napakalaking biyaya. Tinitigan niya si Benjo, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kahit si Black ay hindi nag-aaral sa DESI, patuloy akong magbibigay ng lahat para sa comic club. Tumingin si Benjo sa kanya, sabay biro, hindi pwede. Hindi ka pwedeng basta-basta magbago ng damdamin kay Black. Dapat patuloy mong hanapin siya. Sa final meeting pagkatapos ng exhibit, masayang inanunsyo ni Benjo, ang comic club ay nanalo ng first place sa Creative Idea category at nakakuha rin ng Audience Choice Award para sa Most Outstanding Booth. Bagamat hindi kalakihan ang premyo, sapat na ito para sa patuloy na operasyon ng club. Masigabong hiyawan ang sumalubong sa balita. Biglang may dumating, isang dating miyembro ng club, si Rita Santos. Ipinakilala siya ni Tiggy, si Rita, dati siyang naging mahusay na partner ni Benjo, pero nag-exchange student siya sa ibang bansa. Sa pagkikita nila ni Rita, bahagyang nailang si Vince, na naalala ang mga panahong sinusuyo siya ng babae nang masyadong masigasig. Nagdahilan siyang may trabaho sa student council at agad na umalis. Pagkatapos ng meeting, pumunta si Maya sa laboratory ni Benjo. Bakit ako lang ang pinili mong gawing subject ng research mo? Tanong niya, puno ng curiosity. Sagot ni Benjo, dahil ikaw lang ang pumasa sa kriteria. Hindi niya alam kung bakit, pero ang sagot na iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na espesyal siya. Inabot ni Benjo ang isang salamin kay Maya, huling eksperimento.
Ano ang nararamdaman mo tungkol sa sarili mo ngayon? Tumingin si Maya sa salamin at ngumiti, pakiramdam ko mas matapang na ako. Hindi na ako tumatakbo kapag may problema. Dahil alam ko, may mga mabubuting kaibigan akong laging nandyan para sa akin. Pagkatapos ng eksperimento, pabirong sinabi ni Maya na tulungan siya ni Benjo tumayo, dahilan niya ay nangalay ang kanyang mga paa sa mahabang pagkakaupo. Nang tumayo siya ng biglaan, nawalan siya ng balanse at aksidenteng napahiga sa dibdib ni Benjo. Sakto namang pumasok si Rita, na bahagyang nagulat sa nakita. Agad tumayo si Maya at nagpaalam na umalis. Sa kalagitnaan ng gabi, mag-isa si Benjo sa opisina ng club, patuloy na gumuguhit ng ang kwago at ang ardilya. Habang nagdodrawing, naalala niya ang mga sandali kasama si Maya, ang ngiti nito, ang katatagan sa kabila ng kanyang kahinaan, pati na rin ang mga pagkakataong siya ay naguguluhan at nagsiselos. Ang inspirasyon sa kanyang puso ay lalong lumakas. Kinabukasan, bumisita si Maya sa club at nakita ang maayos na teamwork ni Benjo at Rita. Magkasabay silang nagbabahagi ng ideya, perpektong nagkakaintindihan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Maya, parang may kung anong bumabagabag sa kanya. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa mga maliliit na bagay, ang kalat sa mesa ni Benjo, ang maling pagkakalagay ng baso ng tubig. Rita, na tila sinasadya, ay pinuri ang bagong drawing ni Benjo, ang cute naman nito. Lalong sumama ang loob ni Maya, na sa sobrang inis ay napagtutok ang tubig sa isang fake plant sa mesa. Habang lalong naiirita, sinadya niyang gawing mas mahirap ang trabaho ni Benjo. Nang magreklamo si Maya na pagod na siya, sinamantala ni Benjo ang pagkakataong magpabili ng tanghalian. Habang wala si Maya, tinanong ni Rita si Benjo, kailan mo balak sabihin kay Maya ang totoo? Nagulat si Benjo. Dagdag pa ni Rita, nakita kita noong tinanggal mo ang costume ni Kwago sa exhibit. Nagbiro si Rita, mananatili akong tahimik, basta tulungan mo akong ligawan si Vince. Dagdag niya, pero bakit si Maya ang pinili mong gawing pangalawang pinuno at hindi ako? Sagot ni Benjo, puno ng determinasyon, dahil siya ang tunay na nagsikap para buhayin muli ang club. Masaya namang bumalik si Maya dala ang tanghalian. Narinig niyang sinasabi ni Rita ang mga paboritong pagkain ni Benjo ng detalyado, kaya't hindi niya napigilan ang muling pag-init ng ulo. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Maya sa opisina ni Vince at naisipang yayain siya para maghapunan, marahil para inisin si Benjo. Halos pumayag na si Vince nang biglang lumitaw si Rita sa likod ni Maya. Agad na nagdahilan si Vince na may kailangang tapusin. Sakto namang dumating si Benjo, sinabi niyang abala siya buong hapon sa paggawa ng poster para sa Student Council. Kaya sana, bilang Vice President, samahan mo kami sa hapunan. Sa huli, nagpasya ang apat na sabay pumunta sa isang restaurant. Sa hapagkainan, muling binalikan ni Rita ang mga alaala, binanggit niya na hindi kumakain ng talong si Vince, habang si Benjo naman ay galit sa green bell pepper. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Hindi na kinaya ni Vince ang sitwasyon, kaya nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Agad namang sumunod si Rita. Sa banyo, hinarap ni Rita si Vince. Vince Abueva, sabi niya, iniisip mo pa rin ba na gusto kita tulad ng dati? Tinitigan niya si Vince ng diretso sa mata. May lakas ng loob ka bang aminin na iba ako sa lahat ng mga babaeng nakilala mo? Nang manahimik si Vince, nagpatuloy si Rita, Vince, patawad kung masyado akong naging malamig noong tinanggihan kita 2 taon na ang nakaraan. Ngumiti siya. Handa akong magpatawad, pero may kondisyon dapat mo akong yayain sa isang hapunan, tayo lang 2. Kinabukasan, ang Comic Club ay nagsagawa ng team building activity sa isang escape room na may temang haunted mansion ng pamilya Javier. Alam ni TV ang plano, kaya sinadya niyang palitan ang upuan sa bus para mapaupo si Maya sa tabi ni Benjo. Ngunit mas mabilis si Honey na tinawag si Maya para maupo sa tabi niya. Pagdating sa lugar, sa harap ng mansyon na mukhang luma at nakakatakot,
gusto na sanang magpasabi ni Leo Santos sa driver na bumalik na. Si Tie naman ay nagpakita ng tapang, sinabing handa siyang protektahan si Liana. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon ng mag-isa. Si Vince ang unang pumasok. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang sumara ang pinto sa likuran nila, dahilan upang magtakbuhan sila papunta sa pangunahing silid. Lumitaw ang isang matandang tagapag-alaga, at sinabi na may kwento ang mansyon na ito, at sila lang ang maaaring magbunyag ng katotohanan upang maibsan ang mga kaluluwa ng pamilya Javier. Nagduda si Tie, bakit buhay pa ang tagapag-alaga? Maliban na lang kung siya ang salarin. Biglang sumigaw ang tagapag-alaga, dahilan upang tumalon si Tie sa likod ni Benjo. Ipinaliwanag ng tagapag-alaga na ang 3 miyembro ng pamilya Javier ay namatay dahil sa pagpapatiwakal. Bago sila magbalik sa nakaraan para alamin ang kwento, kailangan nilang isuko ang lahat ng electronic devices. Pagkatapos magbunutan para sa mga grupo, ang 3 team ay naghiwa-hiwalay. Ang grupo ni Maya, Vince, at Rita ay nakahanap ng clue tungkol sa bunsong anak ng pamilya Javier. Ang team ni Benjo, Honey, at Kevin Bautista ay nagtulungan sa bawat hakbang. Nakakita si Benjo ng isang sirang wind chime at inayos ito, na bumuo ng mensaheng mahal ba ako ng mga magulang ko. Samantala, sa grupo ni Giri, Liana, at Leo, nagpakamacho si Kie sa unahan, ngunit natakot siya nang may bumagsak na peking gagamba, dahilan upang mapaiyak siya. Nakakita sila ng kahon na may papel na may nakasulat na ang pagmamahal ay mananatili magpakailanman. Sa unang tingin, mukhang masaya ang pamilya Javier. Sinuri ni Kevin ang mga detalye, ang ama ay hindi nagkaroon ng relasyon sa ibang babae, at ang ina ay paminsan-minsan lang naglalaro ng mahjong. Napansin ni Liana kung bakit may malaking wooden cabinet sa sala. Biglang may narinig silang boses ng bata mula sa loob ng kabinet, patawad po, mama at papa. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang lahat. Si Tie, kahit nanginginig, ay pilit na sumunod kay Liana. Sa isang kwarto, may nakita silang isang manikin na tila may sumpa. Sa takot, niyakap ni Tie si Liana upang magpakita ng itapang. Samantala, sa kabilang banda, habang tumatakbo, hinila ni Maya si Benjo papunta sa isang malaking kabinet. Narinig nila ang boses ng bata sa labas, dahilan upang takpan ni Maya ang kanyang mga tenga sa takot. Pinakalma siya ni Benjo, huwag kang mag-alala, nandito ako. Biglang gumalaw ang kabinet at tumigil ng bigla, dahilan upang mapalapit sila sa isa't isa. Paglabas nila mula sa kabinet, inakala ni Benjo na iyon ang secret room ng bunsong anak. Sa mesa, may mga sketch ng bata na palaging mag-isang nagdiriwang ng kaarawan. Ang pinakamalaking hangarin niya ay makasama ang kanyang mga magulang. Naalala ni Benjo ang kanyang kabataan, kung saan palaging mag-isa siyang nagdiwang ng kaarawan dahil abala ang kanyang mga magulang sa trabaho. Matapos matuklasan ang kwento ng bunsong anak, sinubukan ni Maya buksan ang pinto ng kabinet, ngunit hindi ito gumalaw. Sinubukan niyang banggitin ang petsa ng kapanganakan ng bata, ngunit tumanggi si Benjo, walang voice-activated lock noong panahon na iyon. Biglang may narinig silang mabilis na pagkatok mula sa labas, dahilan upang yakapin ni Maya si Benjo sa takot. Maraming piraso ng papel ang dahan-dahang bumagsak mula sa siwang ng pinto. Samantala, ang grupo ni Rita ay nakakita ng mga lumang papeles ng utang. Napagtanto nila na sa kabila ng pagiging mukhang mayaman ng pamilya Javier, sila ay lubog sa utang. Ang dalawang grupo ay bumalik na sa sala, naghihintay kina Maya at Benjo. Nabasa ni Kevin ang isang lumang balita, matapos ang biglaang pagkamatay ng ama, ang ina ng pamilya Javier ay nawalan ng katinuan at nagpakamatay sa isang secret room. Sa loob ng secret room, pinagsama-sama ni Benjo at Maya ang mga piraso ng papel. Sinabi ni Benjo, parang puzzle ito, tulad ng mga drawing ni Black. Tumingin si Maya sa kanya, salamat, Benjo sa palaging pagprotekta sa akin. Sa wakas, nabuo ni Benjo ang larawan. Nakalarawan dito ang batang malungkot sa harap ng kanyang birthday cake,
may nakasulat na siguradong sa susunod di. E.S. Judith Blatsow. Nalaman ni Benjo na, kahit marangya ang buhay ng bata, siya ay hindi masaya. Hinahanap niya ang pagmamahal at presensya ng kanyang mga magulang. Ikinuwento ni Benjo ang kanyang kabataan, kung saan palaging sinasabi ng kanyang mga magulang na siguradong sa susunod di. Upang ipaliwanag ang kanilang abala sa trabaho. Simula noon, sabi ni Benjo, kinamumuhian ko na ang mga kasinungalingang iyon. Kung hindi sigurado, huwag nang mangako. Tinitigan siya ni Maya at mahina niyang sinabi, pangako, hindi ko sasabihin ang ganoong salita sa'yo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang mga miyembro ng grupo, nahuli sina Maya at Benjo na magkalapit. Agad na nagkunwari si Maya na may tinatanggal na alikabok sa mata ni Benjo. Pagkatapos pagsama-samahin ang lahat ng mga ebidensya, tinukoy ni Benjo ang kwento ng bunsong anak ng pamilya Javier. Mahilig siyang mag-drawing, nakatira sa isang pamilya na mukhang masaya, ngunit puno ng problema. Hindi alam ng bata na ang kanyang mga magulang ay hirap na hirap sa pagbabayad ng utang. Ang ama ay nangutang sa mataas na interes, habang ang ina ay nagbenta ng kanyang wedding ring. Dahil sa abala, hindi nila nasamahan ang bata sa kanyang mga kaarawan, palaging nangangako ng sa susunod upang matakpan ang kanilang pagkukulang. Dahil dito, naramdaman ng bata na siya ay pabigat sa kanyang mga magulang, dahilan upang siya ay ma-depress at magpakamatay. Ang ama, sa sobrang lungkot, ay nalulong sa alak at aksidenteng namatay. Ang ina, hindi kinaya ang sakit, ay nagpakamatay din sa secret room. Ginamit ni Benjo ang Morse code na may kaugnayan sa isang clue upang i-type ang salitang ibahay sa susi na kanilang natagpuan. Bumukas ang pangunahing pinto. Ang huling hangarin ng bata ay magkaroon ng tunay na tahanan. Pinuri ng tagapag-alaga ang grupo dahil sa kanilang tagumpay. Napansin ni Tige na ang tagapag-alaga ay maisuot na pendant ng bata at mailumang peklat sa kanyang kamay. Hulaan ni Benjo, ikaw ang bunsong anak ng pamilya Javier. Ngumiti ang tagapag-alaga at nagbanta na ikukulong silang lahat, dahilan upang magtakbuhan ang lahat, maliban kay Benjo, papunta sa bus. Si Benjo naman ay kalmadong bumalik upang kunin ang kanilang mga cellphone. Sa bus pabalik, tinawag ni Benjo si Maya upang umupo sa tabi niya. Napansin ni Honey ang dalawa at may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Si Rita naman ay kusang umupo sa tabi ni Vince. Sa likuran, si Tige ay masayang kumukuha ng litrato kasama si Liana. Pagbalik sa dormitoryo, excited si Tige sa paghahanda ng isang romantic confession para kay Liana. Pinayuhan niya si Benjo na maging mas proactive upang imanalod kay Maya. Sa kwarto, habang nakahiga, nagpasya si Benjo na mag-text kay Maya para yayain siyang manood ng scene. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ardelia, ang nickname ni Maya sa pag-text kay Black. Black, parang may gusto na ako sa isang tao. Pero hindi ako sigurado kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Ang tao na iyon, kahit mukhang malamig at mahirap lapitan, palaging nararamdaman ang kahinaan ko, at palaging nandyan tuwing kailangan ko siya. Simula nang malaman ko ang masakit na nakaraan niya, mas gusto ko pa siyang makilala. Pero parang hindi gumagalaw ang relasyon namin. Kung hindi siya magiging mas aktibo, ibig sabihin ba, hindi niya ako gusto? Binasa ni Benjo ang mensahe at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang mag-reply, ngunit aksidenteng na-send ang salitang "okay". Agad siyang nag-text muli, bilang Black, ang matagal na kalituhan ay laro lang. Ang tunay na pagmamahal ay nag-uumpisa sa pag-amin. Good luck sa iyo. Pagkatapos niyang isend ang reply, biglang nakatanggap si Maya ng isa pang mensahe mula sa isang kilalang numero. Maya, manood tayo ng scene sa weekend. Benjo. Ang mensahe ni Benjo ay nagbigay ng kasiyahan kay Maya. Agad siyang nag-reply, okay. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Benjo. Kinabukasan, puno ng emosyon, nagpunta si Maya kay Honey upang magtapat. Ate Honey,
Ayaw kong mawala ang pagkakaibigan natin, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko kay Benjo. Tinitigan ni Honey si Maya, walang halong galit. Ang mahalaga ay ang nararamdaman ni Benjo, Maya. Sinabi niya ng may sinseridad, dapat mong sabihin ang lahat ng tungkol sa nakaraan mo. Kung talagang gusto ka ni Benjo, tatanggapin niya ang lahat ng kahinaan mo.